Kimi, sobrang iniyakan ang utol na sila Cam. 300 million pesos na ninakaw, di na mababawi. Kumakalat sa social media ang paliwanag kung bakit qualified theft ang kasong isinampa ni Kim Chiu. Idinimanda niya kasi ang kanyang kapatid na si Lakambini Lakam Chiu. Matagal na raw alam ni Kim na hindi ginagamit umano ng tama ng ate niya ang kanyang pera, pero nilawakan niya ang kanyang pangunawa. Sinubukan niyang maigi na itama. Nagbati pa raw last November ang magkapatid, pero humantong pa rin sa korte ang problema ng magkapatid. Nagsimula raw ang pagbabago sa relasyon ng magkapatid nung ma-diagnose na may bacterial meningitis si Lakam 2 years ago. Na-coma si Lakam ng 1 linggo at naging kritikal ang kondisyon. Sa loob ng ilang araw ay di siya nakakapagsalita, nakarinig at nakakita, hanggang sa pinaperma na raw ng do not resuscitate DNR order ng medical team ni Lakam ang kanyang pamilya. Pero laking himala at naka-recover si Lakam. Pagkatapos lumabas ng ospital at gumaling, nagsimula ang pagtatalo at away ni Kim at Lakam. Gusto raw ni Kim na magpahinga muna si Lakam ng 1 buwan, pero umaalis pa rin daw si Lakam. Umiiyak na raw si Kim sa sobrang galit kay Lakam, pero matigas umano ang ulo ng kanyang ate. Katuwiran daw ni Lakam parang hindi pa raw siya nakaget over sa pinagdaanan niyang near-death experience. Kaya nagpakasaya raw ito ng husto. Nahook daw si Lakam sa pagsusugal. Madalas umano na makita ito sa kasino. Millions of pesos daw ang naubos ni Lakam sa kasino mula sa ipon ni Kim for the last 2 years. Kahit na diskubre na ito ni Kim, pilit pa rin daw niyang inunawa ang kanyang kapatid at sinubukan na matigil ang pagsusugal umano ni Lakam. I dream of never being called strong again. I'm exhausted by strength. I want support, I want love, I want understanding, not patted on the back for how well I take a hit. Nagpatuloy pa rin umano si Lakam at nagdulot ng di maganda kay Kim at sa kanyang mga negosyo. Kumuha umano ng pera sa vault or sa condo, tapos binenta umano sa yung isang condo without Kim's consent. True ba ito? Kaya wala raw choice si Kim kundi kasuhan ng qualified theft si Lakam. Nakakasuhan lang ang tao ng qualified theft kung ang akusado ay binigyan ng full and complete trust ng biktima at ang akusado ay nasa isang espesyal na posisyon na makapagnakaw umano ng madali at malaki sa biktima. Hindi na raw mababawi ni Kim ang million of pesos na umano'y nakuha ni Lakam na sobrang pinaghirapan ng actress, at may posibilidad din na ipakulong pa niya ang kanyang sariling kapatid. Feeling siguro ni Kim ngayon, sinaksak ang puso niya ng 2 beses. Bukas pa rin ang panig ni Lakam sa isyong ito. Well, dapat hindi nagigilty si Kimi para maturuan din ang kanyang kapatid at matuto. Pero sana maging maayos din ang lahat. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.